mahuhuli mo kung nasan siya ang estado ng pag sinabi. Yan mo. Yan. Nararamdaman mo na kung ano nasa puso ng pa. Wala nang pagkasi sa Pilipinas. Maghihirap ka mag-grad. Tapos bubuksan sa iyong tutor eh. Lahat ang gusto mo sa pulis. Maghihirap ng buhay. Ito na lang broken cards. Kawawa Pilipinas pa rin. Dahil sa korupsyon, naghihirap. Bubuksan mo yung bago ng pati. Ano gusto mo? Golden Axe o Red Ribbon? Red Ribbon na ito. Wala talaga tayo. Pinahihirapan tayo ng korupsyon. Saan yung remote control ng 42 inches LED TV natin? Kulit mo naman. Alam nila naghihirap ang buhay ngayon. Gusto mo pang buhay? Kasi nung nag-DVD natin ang original, sorry na po. Tapos naghihirap ang buhay. Mayaman siya, international, pero yung puso ng tao yung mahirap. Tapos ihahatid ka sa kanto ng ako. Nasa bibig. Kung ano lumalabas sa bibig, yun yung pananampalataya ng tao. Pag sinabi niya, wala nang pag-asa. Ang may cancer po, after an operation, nalalaman ng doktor kung ito makaka-recover o hindi. Sa bibig. Pag sinabi nun, wala na. Kakausapin ko yung mga anak. Gagamitin ko na yung St. Peter. Wala na. Madalas wala. Pero, pag yung tao, aalagaan ko pa yung ako. Darating pa yung kasal mo. Di ba? Tatayo yung tao. Mahuhuli mo sa bibig kung saan ang pananampalataya ng tao. Amen. Tuloy natin. Romans 10:17. Paano natin tutuloy ang pananampalataya yung puso natin? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ang pananampalataya natin nakabase sa salita ng Diyos. Pag walang salita ng Diyos sa puso ng tao, automatic walang pananampalataya. Meron namang maliliit na pananampalataya, ang tawag ng John 3:16 faith. 50 years na Christian, John 3:16 pa rin ang Bible verse. Diba? Naghihirap kami. I rebuke with other people. God, so not the word. It is only in kindness. May sakit sa amin. It is written, for God, so not the word. Pwede mo na may John 3:17 po. Diba? Punuin natin ang salita ng Diyos yung puso natin. Yung puso natin po parang sponge. Nag-a-absorb po siya. At pag dumaan ka sa pressure situation, kung ano yung laman ng sponge, di ba? Diba? 10 piso, abot 2 linggo. So pag piniga mong gano'n, pag ang laman ng joy, nabunasin. Pero pag ang laman ng panay problema, pag piniga mo yung puso ng tao, lalabas yung problema. Pag ang puso ng tao, reklamador, pag dumaan yung sa problema, reklamo ng reklamo. Yun ang gawain ng pressure, ng problema sa buhay natin. Malalaman natin yung talagang estado ng puso natin. Minsan nga nagugulat ka, di ba? Ay, nasabi ko yun. Diba? Pinalalabas lang ni Lord yung talagang estado ng puso natin. Ang tawag sa Panginoon, refiner's fire. Ang refiner's fire po, maliit lang siyang apoy pero mainit. Yung gumagawa ng alahas o yung nagre-repair ng alahas, kung nanonood kayo ng mga may naputol kayong alahas, i-re-repair yung binubig ko. May apoy na gamit doon yung maliit. Refiner's fire tawag. So yung apoy na yun, papainitan yung dito. Mainit na mainit. Lalabas yung tuloy. Tapos tatanggalin yun. Papainitan na ulit. Yan napapansin nyo minsan tuloy-tuloy yung problema sa buhay.
Hindi mo napapansin niyo. May panahon na parang yung problema nakapila. Pag gusto mo pahinga, aatras ka. Ay, problema. May problema, di ba? Ba't may ganun panahon? Sana walang ganun panahon. Pero kung naranasan niyo, na parang napapaligiran kayo ng problema. At minsan, dahil sa problema, parang ng problema ng nagkatawang tao. Ano, ganun naman ka mo? Ganun yung ginagawa ng Diyos. Dinadaan tayo sa problema, hindi para kayo para malaman yung estado ng puso natin. Ano ba talaga ang laman ng puso natin? Mali yung sex ba? Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Paano kung mali yung nasa puso mo? Susundin mo pa rin yan. Diba? Yung isang professor sa Alabama na Christian, hinarap yung jeep. Yung jeep po tumatakbo ng 50 kilometers per hour. Yung big bike niya tumatakbo rin ng 50 kilometers per hour. Head-on collision niya. Sa Las Piñas kasi, paborito nila yung one-way. Hindi worship ha. Yung one-way, yung lahat ng kalsada, itilin doon. Lahat ng kalsada, bugos yun. Eh, sumalubong yung propeta. Pagpanood ng ganyan. Habang nasa air, nabanggit niya yung sa Psalms, I will live and not die. Nakakain habang nasa air. Samantalang, marami siguro sa atin, Diyos ko po, hindi yata ako. Samantalang siya, ako'y mabubuhay at hindi mamamatay. So, nabuhay siya. Pero iikari siya. Pero nabuhay pa rin siya. Bakit? Ang puso niya, punong-puno ng salita ng Diyos. Yan. Proverbs 4:23. Ito po'y isang utos na naman na pinagagwardyahan ng Diyos yung puso natin. Tingnan natin yan sa New King James. Amen. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Pinababantayan ng Diyos yung puso natin. Diba pag nagagalit ka, ano sasabihin mo sa mga anak mo? Mami, yung puso mo. Daddy, yung puso pag nagagalit ka. Oh, yung puso. It is the wellspring. Yung wellspring po, issues, geographically speaking, ang ibig sabihin niyan, boundary. For it is the boundary of life. Kung ano yung nasa puso mo, hanggang doon ka lang. Boundary, hanggang doon lang ang kaya. Kailangan i-stretch mo yung puso mo. Hindi naman literal. Oo, okay mo kasi i-stretch yung puso mo. Yung gagawin mo. Hindi nyo kaya yun. I-stretch natin yung laman ng puso natin. Lakihan natin yung pananampalataya natin. Lakihan natin yung boundary. Prayer of Jabez, di ba? Enlarge my territory. Yung ibang Kristiyano, napakaagang masatisfied. Malibay sa satisfaction, tama po yung satisfaction. Pero hindi man nakakaaga. Sinaswede na ako ng 250,000. Hindi na tulad ng mga. Maagang masatisfied. Lord, hindi na ito, yung message namin. Hanggang 80 lang. Maagang masatisfied. I-stretch natin yung boundary ng puso natin. It is the boundary of life. Figuratively speaking, it is deliverance. For it is the deliverance of life. Kung ano yung laman ng puso mo, pwede ka niyang iligtas sa sitwasyon na ito. Actively, it is a source. Pinagmumulan ng buhay. Kailangan buhatin natin. Yung isang missionary na nagpunta dito, American missionary. Sa Amerika ganito, no? Pag maliit kang, halimbawa, Dunkin' Donut na sa US, walang guard doon.
sa Philippines natin. Sabi niya, wow, yung dating donut sa inyo, yung guwardia. Kala ko sarap ang donut niya. Yung kailangan, guwardia ka. So yung puso natin, guwardia ka na. At paano? Tignan muna natin yung lumang puso natin. Matthew 15, 18 to 20. Ito po yung lumang puso natin. Wala na po yan. Matthew 15, 18. But the things that come out of your mouth come from the heart. So kung ano yung nasa puso, lalabas sa bibig. And this make a man unclean. Yun ang nagpapakawin sa tao. Yung laman ng puso. Sa verse 19. But out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. So lahat yan nagmumula sa puso. Bakit? Masama yung dati nating puso. Verse 20. These are what make a man unclean, but eating with unwashed hands does not make him unclean. Dinidiscourage ba ng Bible na paghuhugas ng safeguard? Hindi po. Safeguard talaga yun. Ang pagsasabog ng kamay bago kumain, hindi po. Ang issue po galing naman ng puso ng tao. Hindi po yung parumihan na kalinisan ng kamay. Ngayon, bago kayo kumain, please, maghugas kayo ng kamay. Lalo na kung mekanin po kayo. Kasi, ano sabi na Tide, pwede rin. Kahit ang po yan. Kala ko trapo ka. Luke 6:45. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo na yung puso. Makikita nyo po. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. Kung ano laman ng puso, lalabas sa bibig. Automatic. Ngayon, dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo, tingnan natin sa 2 Corinthians 5:17, tayo isa ng bagong nilalang. Yung katabi mo, yung physical mo lumaba rin. Pero sa loob niya, nabago. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nung nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus, nabago na po tayo. Amen. Sabi ko, amen. May question sa dulo. Amen. Sabihin mo, nabago na ako. Nabago na ako. May question pa rin sa dulo. Ang galing natin question, gawin natin ano? Sabi ko, exclamation point. Nabago na ako. Nabago na ako. Bago na sa Panginoon. Nung nakapagkita tayo, nabago na tayo. Ngayon, may mga mali pa rin tayo ginagawa. Umahabol yung mga babaguhin ng Diyos. Kasi bakit? Nasasaktan ka pag ginagawa. Kasi hindi na ikaw. Yung baboy, ginawang tupa dahil gusto niya sa putikan. Yung baboy na naging tupa, nagpunta sa putikan. Ano nangyari? Lumigat yung katawan. Naputikan yung kanyang mga ang tawag, mga garay. Kaya nararamdaman mo hindi, panako ba? Tupa na. Binago na tayo ng Diyos. Ezekiel 36:26. Ito yung bagong puso na binigay ng Diyos sa atin. I will give you, ano natin, past tense natin,
I have given you a new heart, and I have put a new spirit in you. I have removed from you your heart of stone. Paborito ng mga bata, puso ba ito? And give you a heart of flesh. Diba? Ano tayo? Puso ba ito? Alam niyo natin puso ba ito? Heart of stone, manhid. Hindi marunong magmahal. Ngayong binago na yung puso natin, alipin na tayo ng pag-ibig ng Diyos. You cannot but forgive. Diba ang hirap na hindi magpatawad ngayon? Dati ang hirap magpatawad. Ngayon ang hirap na hindi magpatawad. Sabi niyo, hindi naman. Parang ganun pa rin, ang hirap pa rin magpatawad. Pero pag hindi ka nagpatawad, nasasaktan. Bakit? Ikinukulong mo yung tao sa puso. Eh paano kung yung tao may kutsilyo? Tapos nasa puso mo. Tataptakin yung puso mo. Tataptakin. Tignan natin yung pinababantayan ng Diyos sa puso natin. Meron na tayong bagong puso. Amen. Yun ang gusto kong tumutin. Yung bagong puso natin na dapat taniman ng salita. Sa Proverbs 4:20-21, ito po yung tinatawag na tatlong pintuan papunta sa puso natin. Ito po yung dapat natin bantayan. Tatlong pintuan po yan papunta sa puso natin. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Ang una pong pinto na dapat natin bantayan papunta sa puso natin yung ating tenga. Babantayin natin kung ano ang naririnig natin. Yung pangalawa po sa verse 21, babalikan po natin yan. Do not let them out of your sight. Pangalawang pintuan na dapat natin bantayan yung ating paningin. Ano ang nakikita mo? Ano ang pinapanood mo pag mag-isa ka sa bahay? Ewan ko sa mentoring, ewan ko sa SM. Pagpasok mo, FHM ang nakalabas. Hindi nyo napapansin yun? Pagpasok nyo sa save mo, mentoring, bakit ka na-display mo naman? Kailangan guarda natin yung mata natin. Pangalawa, sa verse 21 po, keep them within your heart. Ito po'y nakakailangan ng matinding explanation, but this is our confession. Gagwardahan natin yung ating bibig. Keep them within your heart. Sa Psalm 45 verse 1, makikita natin kung bakit yung bibig ang babantayan natin yung sinabi. Keep them in the reach of your heart. My heart is stirred by a noble theme. As I recite my verses for the theme, my tongue is the pen of a skillful writer. Tignan natin sa Tagalog. Yung dila natin, panulat ng Diyos, papunta sa puso natin. Ulitin ko yun. Ganun kahalaga yung confession sa buhay natin. Kaya gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahapin ang awit sa hari ng hari. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng iyong pahang, panulat ng mabubuting sumulat ng saysay. Kung ano yung binibigkas mo sa bibig mo, shoot yun sa puso mo. May nerve sa utak natin, yung tinatawag na vocal nerves. It is a dominant nerve. Na pag yun ang gumana, lahat ng nerve natatalo. Kaya nanalo si Pacquiao eh. Natalo pa lang siya, anong sabi ko, babaho na. Mananalo ulit. Nanalo. Pero kung sinabi ko, wala na, ito na yung simula ng pagkaros ko. Wala na. Kaya tinayaan ko si Pacquiao, panalo. Joke lang ito. Pitikan lang ang pitikan. Pero yung kung ano yung sinasabi sa bibig mo,
Yung iba kung gusto pumikit po. Tignan nyo, nag-i-create yung words ng picture sa ating isipan. Pusang itim, mapula ang mata. Diba? Gumagano na ito eh. Di ba nag-create siya? Pwede na po tayong dumilan. Baka yung iba natutulog na eh. Tapos sisisimba ako. Sabi mo, pumikit eh. Hindi mo na sinabi dumilan. Dilat na po tayo, dilat na po. Pero it create an image dun sa isip natin. At yung image na yun pupunta po sa puso na. Diba? Mahina ako. Diba? Nakikita mo yun. Di ba kung mga yung naman, limos ang laki-laki ng katawan, pero naging gawin na nila, humina tuloy sila ng tubo. Kasi nag-create ng tubo. Dapat humina. So, yung pag-secret ko sa akin. Nag-create siya ng image sa isip. Gagawasyahan natin yung ating sinasabi. Balik tayo dun sa tainga. Ang tainga eh. Sa verse 20 ng Proverbs 4. Yun ang babantayan natin. Una, ang ating pinakikinggan. Yung mga kaedad ko, alam mo yung kanta ko. Isang kahit isang tuka, ganyan kami mga duka. Di ba pinakata mo? Pinakakinggan mo? Ganun pa kami mga duka. Isang kahit isang tuka. Kahit mahirap ka, financially hindi ka ano, manok lang yun. Hindi ka chicken, eagle ka. Yung isang agila, na naligaw yung itlog ng agila doon sa manok. Hindi natin alam kung paano na. Pero nilimliman ng manok. Napisa. Paglabas ko, laki na anak ko. Nagulat yung chicken. Pero yung agila, dahil lumaki siyang chicken, kumakain din. Ngayon na nakakita sa akin. Amo pa ako yun na. Pero chicken ako. Siya agila. At ang mami ko, hindi ko kumapa. Ganun ang ginagawa ng demonyo eh. Pinong-condition yung isip natin that we are illusion. We are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Hindi tayo loser. Huwag kayo naniniwala kay Michael B. Loser. Huwag kayo naniniwala kay Michael na loser kayo. Hindi kayo loser. Huwag kayo naniniwala sa demonyo. Winner kayo. Amen. Amen. Hindi kayo pinanganak na talunan. Mark 4:24. So, listen closely to my words. Babantayan natin yung ating dinirinig. Yung mga kantang yun, di ba? Yung sa Salbatuta, yun? Salbatuta, di ba? Ay, stupid, di ba? Akala nyo, sasabihin ko, ano? Ay, stupid, di ba? Consider carefully what you hear. Ano yung content ng pinakikinggan natin? Maganda man yung lyrics mo. Yung mga ito, paborito nyo, kaya ano? Claire de la Poetry. Bukas na naman yun. Nasolo ko ba eh. Araw-araw, pinakatutugtog yun. Claire de la Poetry. Magandang kanta yun. Pero, tignan natin yung lyrics na pinakikinggan natin. May kanta yung Metallica. Nakita ko yung lyrics. Enter. Exit light. Enter night. Diba? Hindi mo. Tapos yung isang kanta na ano, banana. Sino may alam mo kapag banana?
dumami ng YouTube. Andiyan kasi si Ate Miles. Alam niyo yung katang banana. Oo, yun. Alam niyo, Faith? Sa worship, diba? Alam, pinag-pray ko na mawala yun. Iba yung lyrics eh. Iba yung lyrics. Iba yung lyrics. Nawala. Sir prayer. Sana wala nang ibang prutas na lumawas. Tapos na naman. Papaya naman. Pero yung piliin natin yung pakikinggan natin. Pwede natin ayawan ng business. Yung iba nagme-meditate day and night. Tuwing Sabado, di ba? Nagme-meditate. Iba ang meditation nila, boy, ano? Yun ang pananampalataya. Yung sinasabi nito. Pagkatapos nun, makikinig pa sila kay Ricky. I-resist natin yung chismis. Amen. Ayaw nyo. Ayaw nyo i-resist yung chismis. I-resist natin yung chismis. Amen. Sige, ayaw nyo. With the measure you use, it will be measured to you and even more. So kung ano yung pinakikinggan natin, huwag dyan natin. Tingnan natin yung pinakikinggan ng mga anak natin. Yung mga anak ko nga, pinatigil ko sa babong dyan. Dati payag ako sa babong dyan. Ngayon meron na silang green tube. Yung babong dyan. Meron na silang green tube. Sabi ko, tigil niya. Okay sa labas, manunod ako. Joke lang po. Pagdating ko po ng Friday, tapos na po babong. Nahapon ko nila sa YouTube. Piliin natin, guardahan natin yung pinakikinggan. I-resist natin. Halimbawa, sinabi sa'yo, wala, talunan ka talaga. I-resist mo yun. Yung isang pastor nagdadrive. Katabi niya ang asawa, yung dalawang anak na sa likod, nag-aaral. Loser, loser. Yung mga asara ng mga bata. Nakakahulog ang buwan ng spirito. Kakatuwa minsan ng Kristiyano, nakakaupo. Nag-aaway sa kotse. Sitigil ka! Pagdating niya, papasok sa please get out. Conversion agad eh. Born again agad. Yung pitong niya nakaka-born. Napaka-normal eh. Ng mga Kristiyano, nag-aaway sa kotse. Pag nakita si kotse, please get out! Guardahan natin yung pinaniginggan natin. Mark 9:7. Kanino tayo makikinig? Then a cloud appeared and enveloped them, and a voice came from the cloud. Nagsalita po ang Ama. This is my son whom I love. Listen to him. Makikinig tayo sa salita ng Diyos. Yun ang pakikinggan natin. May mga audio version na po ang Bible. Kung meron po kayong USB, micro SD na pwede nyo pakinggan po sa cellphone po, ibigay nyo po sa akin yung micro SD. Kaya po ni Kadjay. Hindi. Kung willing po. Pero kaisa-isa lang ako. Buntang pa. Para meron kayong pinakikinggan na salita ng Diyos sa piyan. Tingnan naman natin yung mata. Paano natin babantayan? Mark 9:47. Sa isang construction site, kahit hindi sabihin nung nasa taas sa construction na may dumaan na babae, alam, natigil ang trabaho. Bilang, hey! Oh! Hoy! Sagwantihan natin yung ating and if your eyes, balansin natin ito causes you to sin, lakit ako. Duputin mo
tumutunaw yung mata mo pag nagkakasala. Hindi po yan literal. Ang ibig sabihin niyan, dahan natin yan. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Gagwadahan naman natin yung ating napapanood yung video. Hindi na siya friend. Hindi na friendly ang video. 1960s. Yung mga babae, nilaro din. Yung mga babae na nakapistida, yung pistida nila long sleeve 1960s yun. Trinay nilang naglaro ng football. Lumabas yung sako. Pinatigil. Nakita lang yung sako, ngayon kita na lahat eh. Kaya nga may dress code na rin yung mga kapatid dating Katoliko, di ba? Ang tamang dress code. Bawal na ang dinis code. Bawal na ang blouse. Nakaisip. Guardahan natin ang ating nakikita. Yan, 1770 to 1370. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Yung tinatawag na sanctify, set apart. Inihiwalay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yun ang ating babasahin. Sino dito walang Bible? Taas ang kamay. Taas po yung kamay ng walang Bible. Lapit po kay Brother Ray. Dito kay Ray niya po kayo magka-Bible. Pero po isang walang Bible. Pero kung wala po kayong Bible, muna lang naman. Same ngayon po, anniversary. Kung gagawin na lang, sarado pa yung Philippine Bible Society. Sarado pa kayo. Kung gagawin na lang yung shit, pero sarado. Punta po kayo. Punta po kayo. Mura po, 50% po. Yung ibang Bible. Binila ko si Dave, 130 ang ganda ng hardback. Nagay ko. Sabi ko, wow, ang iba naman damot ng 130. Nagkita ko mag-130 para bilang si Dave ng Bible. Yung mouth natin, paano natin gagawa dyan? Ephesians 5:4. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Huwagdahan natin kung ano yung sinasabi na. Kanina, sanctify them by your word. Your word. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Minsan hindi mo na namamalayan ng isang Kristiyano na Kristiyano siya. Tama. Malalaman mo yun. Isa, dalawa sa Kristiyano. Hindi mo na mahiwalay mo isa. Kristiyano ko pala. Nalaman mo? Hindi na ako tatawag mo. Isa joke na yun. Tandaan nyo yung fellowship, a fellow in a ship. Yung fellowship with believers. You minister to unbelievers. Huwag natin paghaluin. Ang nangyayari sa ibang Kristiyano wala sa PMC, they fellowship with unbelievers. They minister to believers. Pag unbeliever, maghahanap tayong pagkakasyon na ma-share. Sabi ni isang pastor, bago pa lang ako Kristiyano, gusto ko ma-share yung mga dati kong katumangan. Kainin. Inupuan ko. Ako na-share. Na-share ng ilang siya. Siya ang na-share eh. I-share niya sana yung mga kainuman niya. Right? Siya. Ha? Ano siya? Babantayan natin ang ating. Joshua 1:8. Anong makikita dapat sa bibig natin
challenge to me more than to you. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Lahat po ng issue ng buhay naririto po. Problema sa pamilya naririto. Magpapatay ang kapatid naririto. Saan pa kayo? Naka-record dito yun, di ba? Genesis pa lang, nag-aaway na yung magkakapatid. Kung babasahin mo sa Acts, nag-aaway pa lang yung magkakapatid. Ngayon, hindi ko lang sinabi, biblical pala mag-aaway na lang tayo. Hindi ko po sinabi. Kaya mamaya po, sa body ministry, wala po mag-aaway. Kasi wala naman ako sinabi mag-aaway kayo. Ang sabi ko po, manalangin po tayo para sa isa't isa. Huwag kayo magpapako na kamay na ito. Pinagpe-praise mo kapatid na ito. Ang palahin yung, siya! Namumula na rin. May galit pala. So, huwag mag-aaway. When we come to God, so pinulong na natin yung ating puso ng salita ng Diyos. Therefore, yung puso natin punong-puno na ng pananampalataya. Isang tao lang nalalaman kung solo yung Bible. Si Phoenix. Lakes Phoenix. Yung nagano ng Lakes Bible. Solo na yung Bible from Genesis to Revelation. Sabi niya ba, pagkagawa mo yung hindi ko gagawin. Hindi ko nga ginagawa. Hindi ko sinusulo. Ang hirap kaya. Hebrews 11:6. Ang sabi ko lang, punuin natin ng salita ng Diyos yung puso natin. Para pag lumapit tayo sa Diyos, makakita siya ng pananampalataya here on earth. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So pag lalapit tayo sa Diyos, dapat punong-puno tayo ng pananampalataya. Sabi ng iba, ano ba talaga ang tinutumbok mo, brother? Ito lang po. Ini-invite ko po kayo every Friday na samahan kami dito manalangin. Na punong-puno po ang puso niyo ng pananampalataya, punong-puno ng salita ng Diyos para pag nanalangin tayo dito, hindi yung nangalangin. May iba kasi naghihintay sa Holy Spirit. Holy Spirit, pray through me. Hinihintay ko na galawin yung dila. Makipag-cooperate tayo sa Holy Spirit. Hindi yung Holy Spirit, please pray. Huwag kong gano'n. Ano pong ginagawa natin dito? Nananalangin po tayo ng sama-sama sa 1 Timothy 2:1-8. Nakabuo po ako ng praise. Babasahin ko po. Habang binibigay ko yung aking hotline number sa prayer. Pag kayo po nag-text, sabihin nyo kung pwedeng ipasa sa iba o hindi. Halimbawa, Brad, tayo lang nakakaalam yan. So, sasabihin ko kay Nanebet, Nanebet, kami lang daw nakakaalam nito. Sister Tay, kami lang daw nakakaalam nito. Brother BJ, kami lang daw. Hindi pa. Sabihin niyo po, Brad, tayo lang nakakaalam nito. Okay. So, sasabihin ko na po yung prayer hotline number, 0922-714-0876. Okay na po. 0922, pwede po kayo mag-text niya. Huwag nyo lang sasabihin, Brad, pasalute. At sasabihin ko, sige, pag-pray natin. 0922-714-08, tapos yung dulo yung grade nyo sa math, 76. Diba madali na kagaya yung dulo? 0922-714-0876. Ito na yung nabuo kong trace. We love to pray for you, but it is lovelier to pray with you. Ulitin ko yun. We love to pray for you, but it is lovelier to pray with you.
sa Tagalog, bahala na. At kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito, na pasalamatan yung mga tao na walang sawa sa mukha ko na kasama ko dito. Kahit minsan nasisilaw yata sila. Andito pa rin po sila every Friday. At talagang minsan dumating yung point na gano'n na hindi pa pagkukulang. Kasi 7:30 yung prayer meeting. 7:35 pinatang tao. Tinawagan ko yung asawa ko. Ha? Check ko nga yung mga bata. Baka rapture na. Literal, ginawa ko. Akala ko rapture na. Naiwan ako. Tapos prayer meeting. Ipag-pray ko na maulit yung rapture. Second batch kami. Okay na kami. Fourth batch. Prayer is work. Ministry is work. Prayer is work. Hindi madaling manalangin. At minsan pa nga, hindi ko naman kayo sinisisi. At hindi mo yata ako pinag-pray na maigi. Ha? Pag pinanalangin, bakit nasagot agad? Hindi ba pwede maghintay muna? Tandaan natin ang sagot sa panalangin. Red. Amber. Hindi orange eh. Amber. Amber talaga tawag. Sige, orange na lang para madali. Okay, pa-spell niyo pa sa akin yung amber. Red, orange, green. Yan ang tatlong sagot sa panalangin. Hindi pwede, pula. Wait. Meron pong wait. Halimbawa, 5 years old na si Michael, Lord, hindi ko mapapas. Kailangan nyo maghintay. Ito ako. 11 pa lang. So, kailangan niya maghintay. Diba? May panahon ng paghihintay. Meron naman ang bilis ng sagot. Lalo na pagbago ng Christian, diba? Ang sagot pa na lang, ang bilis ng sagot. Pero habang nagmamature ka, parang pinaghihintay ka nilo. Diba? Wait. For them that wait upon the Lord shall renew their strength. At meron namang green. Yes. Yun ang masarap. Pero minsan ang tagal eh. Red. Tapos ang sagot, yellow. Siyempre, nakarevolusyon ka na. Ang tagal. Ang tagal mo green. Maghihintay tayo sa Panginoon. Let us trust God na sa tamang panahon niya sasagutin yung panalangin natin. Amen. Lord, gusto kong pumunta ng Tacloban. Eh, kung pinapunta ka ni Lord sa Tacloban, di ba kasama ka doon? Let us trust the wisdom of God. Alam ng Diyos lahat. Amen? Amen. Ito, classic na ito na nasabi. Sabi niya, Panginoon, may nakita kong babae ko ngayon sa church. She's so beautiful. And I want to marry. Pulang-pula. Lord, ba't pula? Pinapapasok. Lord, I want to marry her. Pula. Lord, I want to marry her. Ginawa niya, green. Binaba niya ilaw. Kakakasalan ko siya. Ayaw mo? Kristiyano naman eh. So, kinasal sila. You may now kiss the bride. So, dala-dala niya sa hotel. Pagbaba niyang ganun, sabi ng babae, honeymoon na. Yes. Tinanggal yung wig. Tapos tinaas yung pala. Tinaas yung artificial na pa. Sabi ng babae, ganun na lang. Maatas na. Tapos tinanggal yung dalawang kinek. Tapos tinanggal yung artificial na mata. Eh, cancer survivor naman pala. Sa breast cancer. Tinanggal. Sabi niya, sino ka? Asan ang napangasawa ko? Pag red, huwag mong gawing green.
Di ba yung isang Kristiyano nga? Nagulat siya. Nasa CR yung asawa niya. Nagsisipilyo habang sumisip. Sabay! Sustiso ba? Sinisipilyo yung pustiso na sumisip. Sabay na nangyayari. Nagsisipilyo habang sumisip. Paano nangyari? Galing na asawa. Napaka-limited ng ating mind. And we need to trust God. Amen. Tapos kukunin ko na rin itong pagkakataon na to na papahanapin ko kay yung ating prayer life. Papasadahan lang natin. Ito po yung pinagpipray na. Ganito po kakonti yung pinagpipray namin every prayer meeting. And it takes a Christian na masipsas para sumama sa Friday. Pag inaantok po kayo at kailangan nyo ng tulog, please lang, kung kayo matulog dito. Naunawaan kayo ni Lord, naunawaan nyo ba si Lord? Diba? Ano siya matutulog? Amen. 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 Baka magtaas. Amen. Ano siya? Tapos na ba? Tapos na. Amen. Ganun-ganun pa sa liwanag. Very prayerful yun. So yung prayer life nasa text. So yan. So 1040 window nations. Wow! Ilan po yan? 66 nations. Sabi niyo, wow! Nakaka-encourage umatin. Tapos, yung mga international issue, pinapakailaman namin yan. Next, yung bansa natin, Pilipinas. Maraming issue yan. Na latest national issue, yung Yolanda. Prayer for the church. Kapanalangin po natin yung ating leaders, pastors, and elders. Bakit po? Prinsipyo sa Bible yun. Strike the shepherd, and the sheep will scatter. Kailangan bantayan natin sa pananalangin yung ating pastor, pati yung ating mga elders. Ministry head. Taas po yung kamay ng mga ministry head. Kung wala po kayong kamay pa, ayan, kinapanalangin po namin kayo. Sama naman kayo. So, galingin mo. Core leaders, kinapanalangin din yan. Cell leaders, wala pang listahan yan. Board of Trustees. Nasaan po yung Board of Trustees? Nasaan rin? Pinapanalangin po namin kayo. Sama po kayo every Friday. Taas po ang kamay ng mga members. Bakit hindi kayo member? Pinapanalangin po namin kayo. Sama rin po kayo every Friday. Church need. Asa yung church need? Taas mo kamay. Hindi ko. Nawili mo taas ng kamay. So marami pong pangangailangan ng church. Isa po sa pinag-pray namin ng 2,000 square meter here in Manila. Of course, may sarili building. Tapos ang sasakyan para sa church. Sabi ng iba, lasing ka lang naman, brad. Gusto ko pang lasing talaga yan. Ephesians 3:20, He can do exceedingly abundantly above all we could imagine, think, or pray of us. Kung ano yung imagination mo na kaya gawin ni Lord, kaya pantaasan ni Lord yan. Members abroad, pinapanalangin po namin yung mga member po sa abroad. Kahit hindi po member, sinasama po namin. Kaya kung meron kayong kapag-anak sa abroad na gusto kong ipanalangin, i-text nyo po sa akin yung pangalan, isasama po natin dyan. Tapos, Toblerone. Number 7, prayer for other churches and ministry. Yung mga ka-network natin, Rema, Cervantes Christian Church, yung nasa Tagaytay, nasa Masbate, sila Pastor Dodo, yung mga ka-network po natin, yung nasa Macau, mga ka-network po natin, pinapanalangin po natin. At pinapanalangin din nila tayo.
ilalagay po namin. Halimbawa, yung bulag, gusto nyo makalakad. Yung bulag, gusto nyo makalakad. Panalangin mo. So, text nyo lang. Kasi po-post natin. Every Friday po, ipapanalangin po natin. The prayer of the righteous man prevaileth much. So, sa youth, lahat po, every ministry po, pinapanalangin dito. Ang heart po ng gawain is prayer. Prayer is preparation. Without preparation, failure to prepare is preparing faith. Ulitin ko yun. Failure to prepare is preparing faith. Kailangan po namin mga kasama dito na magiging encouragement po sa amin every Friday. Ngayon, halimbawa, nasa Bulacan kayo, huwag na po kayo magpunta rin. Kung nasa Baguio kayo dati, ibalista po sa aking asawa mamaya yung hihingi po ng copy ng prayer items. Kung seryoso po kayo, dahil inalam ni Pastor na kung hindi kayo makakapunta, halimbawa, mayroong dahilan na hindi kayo makapunta at valid naman. Hahawakan niyo po yung every Friday 7:30 po, papatayin niyo po yung TV. Tapos mananalangin po kayo dito. Connect with us in the Spirit. Amen. Yun lang pala, mapahaba ng preaching. Dahil umattend ka lang pala. Sana sinabi mo, Brother Dua, attend kang prayer, tapos closing prayer na tayo. Umahaba. Luke 18:1, balik po tayo. At magbibigay pa rin po ako ng mga testimony na pinanalangin. Gaya ng may nag-text na dengue, pinanalangin ng congregation. At after an hour, negative na sa prayer. When we pray, God works. Amen. Amen. And our God is a miracle worker. Amen. Yung kailan lang yung kapatid natin na na-operahan, sabi ganito ang kailangan namin pera. Ang laki. Nagulat ako sa amount na kailangan nila. Yung amount na yun na in-expect nila, less than 20% lang nun ang binayaran nila. Diba? Mabuti ang Diyos. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Tapos na po ang 2013, 2014 na po. I-rededicate natin yung buhay natin kasama po ito sa pananalangin. Amen. Always pray and don't give up. Always pray and don't give up. Always pray. Always pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ko na po ipapataas ang kamay natin, pero itaas natin sa Panginoon ng puso natin. And I believe mas maraming himala na malalaman tayo this 2014 through contribution and prayer. Amen. Tayo pong lahat ay buko. Tayo pong lahat ay pumikit. Bibigyan ko ng pagkakataon ng bawat isa na makipag-usap sa Panginoon. Nakita natin yung challenge sa pananalangin. Nakita natin na hindi naman ganun kalaki. Pananalangin. This is the ministry of our Lord Jesus Christ, na nasa langit na ang nananalangin para sa amin. And this is not my ministry. This is the ministry of the Holy Spirit, who always makes intercession for the saints according to the will.
tinataas namin yung puso namin. Minsan bumibigay na sa problema. Pero dapat lagi namin yung Bible verse pa. God is the strength of God. And you are a portion forever. At heart and flesh will be gone. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kausapin natin ang Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. The Creator of heaven and earth is waiting for your voice. Panginoon, itinataas namin yung puso namin. Punuin mo, Panginoon, ng pananampalataya yung puso namin. Punuin mo ng tanong mo, Panginoon. Kung may mga hinanakit sa amin, puso, Panginoon, i-release ko. Daring ka, Panginoon, yung Espiritu. At kung nasa ang Espiritu, Panginoon, may kagaya. I-release forgiveness sa mga tao na nakasakit sa amin. Because prayer, Panginoon, should be and always should be in the atmosphere of forgiveness. We rededicate our lives. Binibigay namin ang Panginoon ang aming bibig. Gamitin mo, Panginoon, sa amin yan, pagbabayan. Sa mga tao, Panginoon, na nasa bibig. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga paniluwi. We rededicate our lives to prayer. Salamat. Napakabuti. Sino po dito yung mayroong nararamdaman sa katawan na gusto mo panalangin po dito sa mga? Huwag mo tayo ay isa po tayo pamilya, isa po tayo ng Panginoon. Pakiusap po yung mga upuan dito sa harap. May gawain ng Diyos. Hindi isang pamilya po tayo. If God wants to meet your needs, nagmumulungan kayo ng isipan. Tawagin po natin si Natin sa spirits na ipag-pray po yung mga punta po dito sa harap. Any prayer request po, any prayer request. Papadalangin po kayo ng mga problema sa relasyon, problema sa pamilya. God wants to meet your needs. Mga imposibleng sitwasyon na parang wala ng pag-asa, lapit lang po, may pag-asa